Today, I'll bring to you the theme of the breaking in the making. The breaking in the making. Pain in our lives is normal kung dili pa ta makadawat nga naatay problema everyday. That is abnormal. Munang kitang Kristohanon, we are not of this world, but we are in this world. But pasabot, samtang naata dinhi sa yuta, daghang gitag mga suliran yatubang. Daghang gitag mga challenges. That's why today we will be comforted by God's word, by the writings of Psalmist David in the book of Psalms chapter 59 verses 11 to 17, but we will give focus on verse 16. The Bible says in verse 16, "But I will sing of thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. For thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble." Indeed, there is breaking in the making. What does it mean? Nga ang Diyos niya who have begun a good work in you will be able to complete it. God has something big plans for you to happen. Ang Diyos niya may mga dagkong mga tinutuyo sa imong kinabuhi. Nga usahay kung di na tumasabtan ang iyang will, mahimo ang atong Kristohanon nga pagdagan o paglawig usa ka dako nga masulubanon nga kahimtang. But if you will just study God's word with the characters in the Bible, we can see that God is really shaping them through time. And time did tell. Kigaunsa sila sa Dios. Isa man gud usahay sa atong soliran, isa Kristohanon o bilang Kristohanon, mawat-an ta sa pasensya. Usahay kulang ra gyud ta pagpaabot. Wait on the Lord, ingon sa Ginoo, paabot ra gyud. Now I will share you things wherein the Bible makita nato ang process sa Dios. Before the Lord will make you great. You know, God's plan for you is to prosper you and to give you a good future. Well, that is being referred primarily to the Israelites, to His people, but you are also God's people, the descendants of Abraham by faith. Do you know that God has in store for you wonderful things? Ang kinabuhi dahil sa Kristohanon, dili ni siya pa-decline, kundi ang Ginoo gatawag kanato sa upward call. Nga gusto sa Dios kining kinabuhi nato ma-experience nato ang kalipay, which is very very opposite sa walay Ginoo. Ang mga walay Ginoo lahi ang ilang katagbawan o ilang kalipay. Ang ilang katagbawan o kalipay lang is their credentials, achievements, accomplishments. Pero in times nga naay gitawag nga mga problems or troubles, dili sila kalahutay sa pagkatubang niini tungod kay wala sila inner joy nga gibrought ni Jesus Christ o the Lord. Kita nga mga Kristohanon, lahi ang atong pagtan-aw sa kalibutan. Ingon sa Bible, usahay kita, hapit na madagma, pero ang Ginoo mao nag-uphold ka nato. We are cast down but not destroyed. Salamat sa Dios kay natay Ginoo nga nag-amuma ug nagpangga kanato. And there are three things I want to share with you in the breaking times, wherein there is the making of the better version of yourself, the better version of yourself. Are you thinking about that? Naguna baka niya na nga maging maayo pa ng tao as the years go by? O nagadiminish ka as the years go by? You know, we Christians, gusto sa Diyos ato nga natay abundant life. Do you know that?
na si Jesus Christ, He came not only that you might have life, the eternal life, but have it more abundantly. Abundant in terms of spiritual prosperity, moral pureness, and abundant in the sense that the Lord will bless you in all you do. Now, in breaking time, first, we must learn that it will be a tough time. You know, in time of trials, o itawag natong Christian walk, mga tubang gitag tough time. Pain is necessary. Anong kailangan magyun ng pain? It's because we are born sinners. Do you know nga everything that we do, nga nung natay mga mistakes, may mga failures ta, is because of sin. Yes, you are born again in spirit, but still, the second nature, which is the old nature, the presence of sin is upon us. Ingon ni Pablo, the thing that which I want to do, I do it not. But the things I don't want to do, those are the things I love to do. Ang gusto niya buhaton nga maayo, dili niya mabuhat, pero ang dautan iyang mabuhat. Why? Because of the sin that dwelleth in me. You must understand, sa imong spiritual growth, dili na siya overnight, kailangan na siya of process. And the first step is the tough time. You know, si David in our text here, grabe ang iyang kalisod atubang. Well, in fact, masabta nato dinhi nga ang tough time niya nagsugod kini sa diha siyang gipili sa Dios. Gipili siya nga maging hari sa Israel. And there was a time wherein makita nato din he was just a young man, a shepherd boy. And the tough time iyang unang nakitaan o nasugata maong nakitubang sa kay Goliath. Now Goliath was a giant, a Philistine. And in what the Bible says, he fought Goliath in the name of the Lord. Sulti niya, in the name of the Lord, I will fight. Siyang stone and sling, iyang na-defeat si Goliath. Kung makita nato, that is the first tough time siyang kinabuhi, nga grabe gyud ang challenge. Kung wa pa nato nasabtan ang istorya niya na o ang background, every day, Goliath is challenging God, even mocking God. Ngayon sila, asa naman ang Diyos sa Israelites? Kung naiisog ka ninyo, gawas siya. Makig-fight ka nako. Kaya kung mapildi ko, of course, automatic na ang iyang grupo po makaangkon sa kahadlok. Pero si David, when he heard about that, sa diha siyang naghatod sa pagkaon siya mga igsoon na sundalo, wala na yun niya na-take, ang sulti niya, I will fight. When King Saul heard about that, si King Saul nasa pagduwa-duwa, but because dako naman yun ang nabuhat na damage ni Goliath, itry niya, even gipasuot niya sa iyang armor. Pero yung ni David, dili ko used ani. Isa pa siya, batanon pa man, a shepherd boy. Subog at yun siya. So this is a tough time in the life of David. You know, when we were engaged with our relationship with the Lord Jesus Christ, naging mga tough times. Siguro sa imong family, nagitawag persecution in the form nga dili nila madawat nga nag-change ka na sa imuhang panggawi. Sa una siguro dili ka tigsimbahan o kuyog kanila panahon sa Sunday sa picnics or happenings or family. Karon naglahi na ka sa tan-aw nila murag di na gyud ni siya mao. And kung bitbit pa kag Bible, siguro ang imong mga barkada mutan-aw na sa imong abalaan lang kaayo. That's a tough time. You know, when Jesus Christ was baptized, He was tempted. Nasa sa wilderness, that is a tough time for Him. Kaya nga naman, dito sa kamingawan, gawa sa init, igutom siya.
O dito, nabati niya ang kakapoy, nabati niya ang kalisod, but that is the cost of following the Lord, following His Father. Kita mga Kristohanon, dapat ready ka na. Kasi manghunaw na ta, nganong lisod, maning magkinabuhi Kristohanon, you need to be honest at all times. That's the cost of discipleship. Jesus Christ said, if you want to follow me, you must take up your cross. Sa atong kinabuhi, we must first deny ourselves o dito mabear po ta sa cross. So to Jesus Christ, if you will not suffer with me, you cannot reign with me. Muna ang Kristohanon pag kinabuhi, there is the time we're in, there is what we call the breaking. You know, if you'll understand sa process sa gold, maski diya, wa man ta kakita gyud no sa lugar, maybe iban sa inyo, no, naka-adto sa diwalwal, paano nag-purify. Pero tanawan nyo lang, no, kanang niya sa mga jewelries, ng mga shops, o paano sila magtunaw, kailangan mo agi og fire. Kung usa na siya kabuo, i-break sana nila, masiparate yun, no, ang tinuod na gold. Ang diamond, digawas na siya because of the pressure. Kita ang Kristohanon, the more tang gina-persecute, the more tang gina-lutos, o kita nakaangkon sa katuwag na kalisod, no? Naging lig-on ta, nagawas ang atong kahayag. Muna ang fire, the more na siya nga musunog sa gold, the more siya mo shine. Importante, masabtan nato mga igsoon that there will be tough times. Si David, that is the first tough time iyang atubang. The second one that we can learn in the scripture is that there will be a trying time. The Bible says here in verse 12, for sin of their mouth and the words of their lips, let them even be taken in their pride, and for cursing and lying which they spake. Dili lang ni siya na human panahon sa iyang victory against Goliath. Pero sa panahon nga siya gi-anoint ni Samuel, Prophet Samuel, dito nagsugod ang iyang trying times. Why trying times? It's because when Saul heard that he was anointed to be the king of Israel, kay pulihan na siya, nakabati si Saul sang kasuko. Now remember si David, best friend siya, siyang anak na si Jonathan. Remember, si David, gi-delivered niya ang Israel, pati ang iyang kingdom, pati ang iyang reputation, pinagi sa pagpilde kay Goliath, pero napulihan kini og envy. You know why? It's because Goliath, it's because David killed 10 of thousands, while Saul killed thousands through his soldiers. The second one, because David will take his throne. So makita nato nga this will be the time wherein si David dito i-try gyud o i-test gyud ang iyang karakter. You know, in this life of ours, kung kita Kristohanon, kung ang atong ginipangita is comfortable living, mawala ta sa passing. Here on earth, ang atong gipangita, number one is character building. We are not saying nga ang pagpanginabuhi, dautan, of course, all of us are working. We are doing our best to give good education for our children. Komportable atong pagtulog, ang atong pagpadulong sa trabahoan. Pero kung mao yun ang number one sa atong kinabuhi nga priority, then we will suffer the breaking. Diya palang adaan sa trying times nga ginamolta sa Diyos, maglisod ta sa pag-adjust to become like Jesus, or gitawag natong Christ-likeness. It's because lahi naman ang ato ang dagan sa atong kinabuhi. Romans chapter 12, Paul reminded the brethren in Rome, ang Rome is a center of trade and commerce. Ang Rome sa una,
Usa na siya ka-progressive na country. Kung nakadungog mo nga all road leads to Rome. Grabe ang Rome, panahon po sa literature during the Renaissance period or rebirth. Makita nato nga ang Rome, grabe ang ilang mga discoveries sa science uban pa. Muna di katingalahan ang mga katauhan dito, even Christians, they are conforming to the world. But Paul said, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Dapat i-transform ang atong pangunahuna. Di tayo conform sa kalibutan. You know, the world will look at your credentials, accomplishments. Grabe ang rat race, ani. Pero ingon ni Pablo, you can overcome that by the renewing of your mind. Everything starts in your brain. Think what is godly, what is right. Do not exchange for what is popular and what is scriptural. Pero sa'y mawala na ata sa passing, mawala na sa pulong sa Diyos. Importante nga masabtan nato mga igsoon nga ingon dinhi sa Romans chapter 12. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and present your bodies as a living sacrifice. That is your acceptable and reasonable service. This is the will of God concerning you. That is pleasing to Him. Pero sa akin, mawala na ta sa pag-offer sa tunggulingon as the perfect living sacrifice. Are you bringing your bodies as a perfect or living sacrifice? You know, the Lamb of God, nga si Jesus Christ, He offered His life to us without stain. Kini usa ka putli. Kay nga naman, kung walay pagpaula sa dugo, sa putli, nga karnero, kita way kapasayloan sa atong mga sala. Munang importante nga masabtan nato mga igsoon nga ang atong kinabuhi diay ihatag nato na hinlo tubangan sa Dios. You know, it's not easy, really, because that is trying time. That is the breaking time. Your character is being tested. Kung atong una nga I will be a wealthy person someday, mo ginang pinaka-atmos concern mo sa kinabuhi, then you are wrong. Because here on earth, we are created for a purpose. God created us to worship Him and to honor Him. Nasahid baka Kristohanon, ang pinaka-purpose sa Diyos sa imong kinabuhi is to serve and please Him. Usahay kita mawala ta sa focus sa dihang ato ng emotion ang manguna kaysa purpose. You know, our feelings is not constant. Do you know that? Maski maingon ka pa passionate kaysa sa kabutang, pero ang passion mo usahay nagatpindi sa imuhang mood swing. Pero kung ikaw may purpose sa kinabuhi, you know what you are doing. And in difficult times, in trying times, gapagbayuin ka sa pag-alagad sa Diyos, nagapabilin ka nga ligon, nagagunit kaniya kanunay, is because you know whom you are believing. You know whom you are serving. It is God. That's why Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, not your kingdom, not your righteousness. Not seek me first. Seek ye first. You know, when David was tested, sakit kayo siya because when he was called by Saul, the king, to play a music tungod kay kining music no makasuth kung gini siya. Makatabang biya niya ang music. Mabitaw na sa bihang bugat atong kasing-kasing. Ayan na mo paminaw sa mga kanta, mga bigo, mga love song, ano. Paminaw mo mga praise and worship songs. Kaya mo nang maka-relate sa inyong kasing-kasing. Paminaw mo. You know, our world today, tumutanaw lang ka sa mainstream media, social media,
makaingon ka nga wala nagyoy lami magkinabuhi dinhi sa yuta. Pero salamat kay kita gitunduan sa Dios kung unsa ta dapat magkinabuhi by the renewing of your mind. Put God first. But sanctify the Lord God in your hearts. 1 Peter 3:15, pakabalaanan niyo ang Diyos sa inyong kasing-kasing, kay mo na maghatag kanato sa kadasig. And God is molding us sa pagkatao, magusto sa Diyos nga maging lig-on ta. You know, it's really sad na yung mga tao nga nag-suicide. You know why? Not only nga siguro may sakit sila sa pangununa, pero yung iba is because of the depression. Tanaw nila ang kinabuhi nga ni murag di na kayo malampasan. Mas may pang naputlo na nako ako kinabuhi, bukat na ang tanan. Pero kailangan nila sa maayong balita. Kailangan nila nga na Jesus sa kinabuhi. And we, Christians, the people of God, are the only Jesus that they will see. Nga kita, maupod, daghan po tag problema, daghan po challenges, but we are standing firm and strong. Ang atong values wala na usab. Wala na usab ang atong karakter. It's because the more that we are being tried, nagalig-on ta diha sa Diyos. If you will read Psalms, this is because these are the songs mostly written by David. Ginaistorya niya ang mga nahitabo siyang kinabuhi. Daghan siya mga pagsulay. Even after nag-throw siya sa usa ka spear, nga siya nakailag, ang nag-escape siya, gihabol gyapon siya ni King Saul, pinaagi siyahang mga sundalo. Ug asa na nago si David dito sa mga kuweba. That is a trying time. Imagine ang iyang kinabuhi. Di pa siya anak kahamtong napalayo sa siyang pamilya. Naglisod siya sa pagpanago ang iyang best friend si Jonathan wa mahimo. Kinsa man ganahan sa tua nga mawala ta sa atong comfort zone. Kinsa man ganahan sa tua nga mawala ta sa piling sa atong pamilya, but because si David nasayod siya nga God is with him. God has a purpose. Nasa sa process of the making na iplano ang Ginoo sa kinabuhi, ang iyan ang gibear ang tanan. Wala niya gibaylo ang iyang katawhay sa mga plano sa Diyos yang kinabuhi. You know, when Joseph was sold by his brethren, di po niya siya sayon na time siya. That is really a hard, trying time. Gibaligya siya mangigsuon ang iyang papa nga nahigugma maay niya kay siya man sa una pa ang bunso, wala pa si Benjamin. Ang coat nga favorite ni papa niya gihatag siya, gibutangan sa dugo sa animals para matuo si papa niya kay siyempre naphanap naman kay may edad naman. Abi niya namatay na gyud ang anak. You see, di lang ang presence pero ang emotion sa papa, sa mind sa papa, no, gipatay na po si Joseph. He was sold to Egypt. O dito naman, no, naka-experience siya sa pagka-preso is because gibutang-butangan siya tungod kay ni barug po siya siyang pagtuo nga wala siya nag-yield sa temptation sa asawa ni Potiphar. And when he was in prison, nagyapoy mga tao nga wala po nagtuo kaniya. Pero ang isa katao nga iyang gitabangan ingon niya, remember me kung nalakasama yung sitwasyon. So imagine ang loneliness. You know, may mga tao karon so grabe ka lonely. No, di nila makaya ang ilang sitwasyon sa kinabuhi. Bugat na kayo. Pero si Joseph, makita nato siyang story. Maski na ang iyahang sitwasyon, nagpabilin pag siya nga lig-on sa Ginoo kay nganuman, the more siya nagdutdut sa Dios. You know, nga sa panahon nga nata sa kalisod, mo nang dapat panahon na kita mo doon mayo sa Ginoo.
When you still remember, if you still remember the song of Don Moen, he said, when it's hard for me to pray, that is hard, it's the time for me to pray. And I will sing. Feeling niya layo na sa Ginoo, and it's true. Gibuhat yung kanta nga na. Sa una pa, before pa namatay niyang asawa. Karon no, iyang ginatubang yun, ang lisod po sa iyang sitwasyon, no, nga kanang God will make a way when there seems to be no way. Manausahay, every time we read the Bible, pagkahuman na, we will be tested. Siguro mo na itong lesson sa Sunday School, morning lesson nato sa preaching, or maski kami mga preachers, after that, may numduman na mo, we were tested by the Word. Kay gusto sa Diyos nga ang mga pulong nga atong ginapaminawan, there will be reflections and applications. Dili lang ta sa mga sama ng tanaw sa salamin nga pagkalingi, nalimtan na kuno sa ilang dagway. We are not hearers of the word, but doers. Mabitaw na usahay no ang lisod sa panahon sa trying times kung ma-remember pa nato ang pulong. If you still remember si Peter, ingon ni Peter, when the cock crew, na-remember niya ang pulong ni Jesus. Dati ingon niya, Lord, I will not abandon you. I will follow you until the end. Pero nabot ang panahon na hadlok ng siya. O iyahang gidinay nga apostle siya o disciple sa ni Jesus. When he was in the middle of the storm, galakaw siya sa tubig, sa dihang nitanaw na siya sa bagyo o sa waves, anang alam sa kaunlod is because he's not looking to the power of Jesus anymore. You know, sa atong kinabuhi, usahay, kung di lang kita mag-stay sa purpose, mag-focus diha, o ingon sa Ginoo, be still and know that I am God, mag-ininay tagkaunlod. But there will be also a time wherein we can realize nga di ay bililhon ang atong kinabuhi din sa yuta kung wala man lang si Kristo. Later on, si Peter, ingon niya, where shall we go, Lord? You have the word of life. I tell you, if you're a true believer of Jesus Christ, maski sa atong buhaton, pagdili gani na iya sa Diyos, wa gyapon tay katagpawan o tinud-anay na kalipay. Delight thyself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart, and that is sweet. Pero gani, abandon nato ang Diyos, giuna nato ang atong kagalingon, kapag panikamot, career, or whatever, nga atong endeavors, nga ang Diyos ang atong gipakilid, dili kita maging malipayon. Pwede nato maangkon ang itawag na worldly success. Pero pag wa na to na-win ang smile sa Ginoo, nahagyapoy emptiness. Importante nga sa trying times, masasama ta kay David. Nga kung sa diin, nagtawag na lamang sa Diyos, ingon niya, consume them in wrath, consume them that they may not be, in verse 13, and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth, Selah. And at the evening, let them return, and let them make a noise like a dog, and go round about the city. Let them wander up and down for meat and grudge, if they be not satisfied. Instead, ibutang niya siyang kamot ang pag-revenge. Gitugyan niya sa Diyos ang tanan. You know, there was a time na si Saul, gi-chase siya, na si Saul na mismo ni kuyog siya mga sundalo. Samtang nagatulog si Saul dito sa kamingawan, iyang giadtuan, iya lang giputlan, no, siyang cloak, apis, siyang cloth, sinina, o pagkabuntag, ipakita niya kay Saul, ingon niya, Saul, na ako'y tsansa, nakuha ko mong kinabuhi, pero wala na akong gibuhat. Dito naman nakauna-una naman si Saul. Kung unsa kaayo sa Diyos sa kinabuhi ni David, may chance na siya nga mo revenge. Kay gusto man patyon siya, pwede po niya patyon si King Saul. Pero si David, ingon niya, we should not touch God's anointed. Ana ba atong kasing-kasing? Nga kita may respeto ta sa gibutang sa Diyos o iya sa Ginoo.
Maski tanaw nato unsa na siya kadautan. Vengeance is mine, saith the Lord, and you will be tested. Again, that is character development. Life here on earth is a journey wherein we are honing our characters to be like His image. When God made us, we were made in His image. But when God made us born again, gusto sa Ginoo maparehas ta kang Jesus Christ. Nga atong patience, gina-stretch pag yun maayo. Nga makaingon pa sa awit, every hour I need Thee, Lord. Muna yung giampo ni David. Si David, maayo nga sundalo, pero naabot ang punto nga kung ano na siya nga ang akong pagkahawod, di na rin musilbi. Kaya ang akong kaaway sa diha siya naging hari, tingdaghana po. Those were the trying times. How about you? Ang trying time ba mo, nagiging gold ka, nagiging diamond ka? Muna ingon din ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations. Temptations means testings or trials. You know, temptation is not a sin. But yielding to temptation, that is a sin. Kung kita, Kristohanon, gitintal ta sa atong kasuko, temperament nato, matintal ta usahay sa mga butang nga gusto nato shortcut, mangawat ta, mamakak ta, hindi na siya sala. Ang sala, kung kita namakak, nangawat, nag-yield ta. You know, kita mga Kristohanon, kung gusto kita mag-grow sa ato ang Kristohang pagkinabuhi, kailangan kita founded by the Word. Thy Word have I hid in my heart, ingon ni David, that I might not sin against God. That is a trying time.